Okay. Multiplication tayo. Halimbawa, sa multiplication, mayroong isang basket. Mayroong dalawang basket. Yan. Tapos, mayroong lamang apple na apple. Ba't ganyan na apple ko? Wag ka na. May tigda-dalawang apple. Ewan ko kung anong klase yan. Hindi naman yan apple, May. Okay na yan. So, dalawang basket na mayroong laman na tigda-dalawang apple. Ang tawag dyan, ilang group yan? 2 groups. 2 groups of tigi-ilang apple? Of 2 apples. So, ilang apples ngayon ang nandyan? Pag binilang mo. 1, 2, 3, 4. Yan, equals 4. 4 apples. Wala yung iniwan sa expression na yan ganito. 2 times 2 equals 4. Kung sa addition, 2 plus 2 equals 4. Yung sa laman yun ha, yung sa laman. So, nagets mo na. O, mayroong ball, sets of ball, 3 sets of ball. 1, 2, 3. Yan. Merong 3. Oy, saan ka pupunta? Halika na dito. Lina. Okay. Inom daw siya. Ano na? Ilang group? Blank group by blank. Ilang group ulit? 1, 2, 3. O, lagay mo. 3. Group by how many? Tigi-ilan yan? Bawat isang group. Tigi-ilan? 1, 2, 3, 4. Oh, hindi. Tigi-ilan? Ilan to? Ilan? Bilang. 1, 3. 1, 2, 3. Oh, ito. Ilan to? 1, 2, 3. Oh, ito. Ilan to? 1, 2, 3. Ibig sabihin, tigi-ilan siya? Tig? 8. Ilang bola? No, ilang bola sa bawat group? Tigi ilang bola? Ilang bola to? Ilang bola to? Ilang bola to? Yung isang grupo, ilang bola? 1, 2, 3. O, de 3. 3 group by 3. I-express din natin yan sa multiplication na... Sana. Okay na yan. O, yan. O, okay. Express din natin siya sa multiplication na as 3 times 3 equals ilan? Sa addition, pwede siyang 3 plus 3 plus 3 equals, parehas din yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The answer is 9. So, ganyan lang siya kadali mag-multiply. 3. 3 plus 3 plus 3. Parang iniba lang. Kung multiplication siya at expanded, ganyan siya. Ilan siya? Sunod na ito. 4. 3 plus 3 plus 3. Ilan siya? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So, in-express lang natin sa magkaibang form. Pero, ibig sabihin niya, 3 group by 3. 3 times 3 equals... dito ka muna. 3 times 3 equals... Kaya nga, 3 times 3 muna. 3 times 3 equals... 9. So, ngayon, wala nang ganito. Sagutan mo na lang itong multiplication na problems na ibibigay ko sa'yo. I-solve mo, ha? Okay. Number 1, number 2, hanggang 5. Ayusin mo. 5 to, ha? Okay. Anong sagot, ha? Anong sagot? Kailangan sagutan mo to.
Madadali lang ito. Nanan yan. Alam mo na to, oo. Parang nagre-review nga kasi tayo. Okay? Okay, answer this. Answer mo yan. Ulitin natin, teka lang. Dito ka muna. Ang sabi mo dito, papakita natin, Ang sabi mo dito, 2 times 2 equals 4. Tama ba yan? Tama ba yan? Tama. Kasi, may dalawa ka dito. Dalawa plus dalawa equals 1, 2, 3, 4. So, 4. Tama. Sabi mo dito, 4 times 5. Wait! Nag-checking tayo. Checking tayo para malaman mo. Sa tingin mo ba, tama yung 4 times 5 equals 25? 4 times 5, sabi mo, 25? Mali. Tingnan natin ha, pero paano sasabihin? Meron daw 4 na grupo na tigpa 5. So, 1, 2, 3, 4. 4 groups. Bawat isa may tigpa 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Remember yung skipping count? Yung skip counting? 5. Diba? 5, 10, 15, 20. Oh. Ano ang tamang sagot? 20. So, ang tamang sagot dito ay 20. Hindi 25. So, ang 3 times 2. Sabi, baligtad. Hindi, tama pala. 3 times 2 equals 6. Tama ba? So, ibig sabihin, meron daw 3 group by 2. So, 1. Uy, usog ka muna doon. 1, 2, 3. 3 na groups. Tapos, merong tigda dalawa. So, pag binilang mo siya, skip counting mo nga. 2, 4, 6. So, tama? Yeah. Okay. 5 times 1 equals 6. Bakit 5 times 1 equals 6? Diba? Makinig ka dito. Diba? Sabi ko, any number multiply by 1, ang answer is the number itself. So, meron daw 5 grupo ng tigi-isa. So, 1, 2, 3, 4, hindi kasya. 5. Bawat isa mayroong tig-iisa. Bilangan mo, ilang sticks yan lahat? Bilang mo. Dali. Ilan niya? Saan si Jaya dito? Dito. Merong 5 group na merong tig-iisa. No. Meron daw, group, 5 group na mayroong bawat isa. 5. Bakit 6 ang sagot mo? So, mali ito. Intindihin mo kapag ang isang number, kahit anong number, imumultiply mo siya, itatimes mo siya sa 1, ang sagot kung ano yung number na imumultiply mo sa 1. Ibig sabihin nito, 5. Halimbawa, 100 times 1, ang sagot ay 100. Nagets mo? Sabihin mo 1 million. 1 million times 1, ang sagot pa rin ay 1 million. Kung ano yung minultiply mo dito sa 1, yun ang magiging sagot. Nagets mo na? Ngayon, iba naman ang case pagka 0. Halimbawa, times 0. Anong sagot dyan? 5 times 0. Wala. Ito 5 kasi 1. Tandaan mo any number na multiply mo sa 0, ang magiging sagot ay 0. Okay? Any number, wag kang malito any number na i-multiply mo sa 1, ang sagot kung ano yung number na i-multiply mo. Okay? Kahit 1 milyon pa yan, 1 trillion pa yan, yun ang sagot. Pero, any number na i-multiply mo sa 0, ang sagot niyan, 0. Tignan mo
Meron ka daw 5 boxes, halimbawa 5 grupo. Yan. Ganito yan pag inano. Ayan, meron kang 5 grupo. Meron kang 5 basket. Sabihin mo na, o box. 1, 2, 3, 4, 5. Na walang laman. Ilan ang laman sa box? Wala. Oh, so ganun yun, ha? Ganun natin siya i-describe. Ngayon, ang sabi mo sa ilan na mali mo? 2. Sabi mo, 6 times 3 equals 18. Tama ba yan? So, meron kang 6 na box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 na group into 3 o group by 3. Meron kang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ilan lahat ang sticks mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. So, tama. Pwede rin yung skip counting mo na ganyan, no? Either 6, 12, 18, o kaya naman 3, 6, 9, 12, 15, 18. So, nagets mo. Ilan nakuha mo? Ilan nakuha mo? 3 over 5. Another set? Okay. Okay, Bina. Halika na. Sabi mo dito, halika, check natin. Sabi mo dito, 2 times 5 equals 10. Tama? Kasi merong kang dalawang group na merong tigpa 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O, skipping numbers. 2 na 5. 5, 10. Skip counting. So, tama siya. So, sabi ko, any number na in-multiply mo sa 1, ang sagot ay kung ano minultiply mo. 4 times 1 equals 4. Tama. So, 3 times 5, meron kang 3 group na may tigpa 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Skip counting. 5, 10, 15. So, very good. Next one is, meron kang 6 na group. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na may tigto 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ayan. Skip counting. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 9, 12. So, tama ka rito. Next is, 7 times 4 equals 28. Kasi meron kang 7, 7, 4, 5, 6, 7 na may tigpo 4. Tigpo 4, 4, 4. Skip count. Okay, skip counting. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Okay, very good. So, ang sagot ay 28. Ilan ang score mo? 5 over 5. So, maliwanag. Alam mo na ang multiplication. So, hindi. Proceed naman tayo. Ito muna. Unahin muna natin yung fraction. Fraction. Sabihin mo kung ano to, Fraction tayo. Tayo ka dyan. Fraction. Fraction. Alam mo yung fraction? Ha? Alam mo yung fraction? Tayo ka na dyan. Tayo ka na. Dali. Ano to? Di ba pag buo siya, ang tawag sa kanya ay 1 whole. Yan, 1 whole. Pagka buo. Uy, dito ka. Pag buo, ang tawag sa kanya ay 1 whole. Ngayon, pag hinati sa dalawa, dito ka na. Oy. Dito ka na. Pag hinati dito sa dalawa, ano yan? Easy. 1. Ito. Pag hinati mo na sa dalawa, ano yan? Anong fraction yan? Fraction. 1
half. Very good. What about this one? Okay. So, ikaw naman gumawa dito. Gawin mo tong 1/4 at ito naman 1/2. Okay. Para sigurado tayo. Gawin mo to 1/4 tapos ito gawin mo 1/2. Pag 1/4, hatiin sa ilan? 4. Very good. Ito, Yan naman, hatiin mo sa pagka 1/2, hatiin mo lang sa gitna, sa dalawa. Oh, ganun lang. yan lang. Ganito lang, 1/2 pwede ba? So, hatiin mo sa dalawa. Oh, di ba? May tinapay ka, hatiin mo sa... Uy, no. Pag 1/2, dalawa lang. Ito tama to, 4 siya. Ayan, dalawa lang. Okay? Pag dalawa lang, hati lang siya sa gitna. Oh, ngayon, isi-shade mo yung part na kalahati. Parang ganito. Isi-shade mo. 1/4. Then yung isa, 1/2. So, wala tayong problema sa multiplication at saka sa fraction. Okay. Wala na tayong problema doon. Where's my cellphone? Wala tayong problema dito. Wala tayong pag-uusapan dito. Isa pa. Na rito. Ano yung plain at saka yung ano? Plain. Sorry. Okay. Mushroom man. Yung sinasabing plain at saka yung 2-dimensional at saka yung 3D. Okay? Ano? Plain figure at saka ano yung isa? Dali. Plain and ito. Alam mo na yan. Oh, madali lang kasi yan. Ang tawag dyan, yung 2D, ito yung tinatawag na plain shapes. At yung 3D figure, 3-dimensional. Diba? Yung solid figure. Pag plain, wala siyang ganito, oh. Wala siyang height, wala siyang base. Basta ganyan lang talaga siya. Diretso. Oy, tingin ka dito. Pero pag solid o yung 3-dimensional, meron siyang ganyan. Gilid-gilid. Okay? Kuha mo na yan. Pagka plain, Easy na spelling yun eh. hindi naman ang spelling. Ito, sabihin mo to. Sabihin mo, i-classify mo kung anong klase itong figure na ito. So, dalawa lang, di ba? Ano yung mga figure ulit? Plain figure at saka yung 3D figures o yung ang tawag doon, solid figures. Oh. Ito, sabihin mo to kung plain ba to o solid. Ano to? Solid o plain? No, dito. Tingin ka dito. Tingin dito. Tingin. Ay. Naku, makikita ka ni mama mo. What's this? Solid figure or plain figure? Solid. How about this one? Solid or plain? Plain. This one. Solid. Plain. Solid. Plain. Solid. Plain. Plain. Solid. Plain. Solid. Solid. No? Plain. Ang plain yung mga walang kanto-kanto na ganyan, yung nakikita yung 3D nga. So, pagka ganito lang siya, plain lang siya. May problema ka pa dito? Wala na. Easy na. Pupunta tayo sa days of the week. Meron tayong 7 days a week. Okay? Ano dyan? Okay. Sunday, Monday. Oh, wag kang malikot. Monday, Tuesday, Wednesday. Oh, anong Friday? Anong susunod sa Wednesday? Thursday,
Friday. And then, Saturday. Kabisaduhin mo nga. Kabisaduhin mo na what are the 7 days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Again, walang without looking. Next, dali. Ulit. Kita dulo. Yes, dali. Sige na. What are the days of the week? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Again. Monday, No. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Thursday, Friday, Saturday. Again. Sunday, Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, before Monday. What is the day before Monday? Monday. Ano yung araw bago mag-Monday? Ha? Anong araw bago mag-Monday? Bago mag-Monday, anong araw muna? Laro? Hindi. Bago mag-Monday, ano munang araw? Di ba nagkakabisado tayo kanina, 7 days of the week? Bago mag-Monday, ano muna? Sunday. Sunday. Bago mag-Tuesday, ano muna? Huwag ka malikot. Umupo ka kasi para ka may ano dyan sa katawan mo. Kakabisaduhin mo Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Anong araw bago mag-Monday? Sunday. Anong araw bago mag-Tuesday? Monday. Anong araw before mag-Wednesday? Tuesday. Anong araw bago mag-Thursday? Friday. Wednesday. Anong araw bago mag-Friday? Thursday. At anong araw bago mag-Saturday? Friday. Ngayon, baliktarin natin. Upo ka. Anong araw pagkatapos ng Sunday? After ng Sunday, anong araw? Monday. After ng Monday, anong araw? Tuesday. After ng Tuesday, anong araw? Wednesday. After ng Wednesday, Thursday. after ng Thursday, Friday. at after ng Friday, Saturday. Kabisaduhin mo ulit. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, what is the day before Monday? Bago mag-Monday, dito ka na tumingin. Huwag kang tumingin dyan. Uy, dito ka tumingin sa akin. Focus ka. Naku, kailangan mapasa mo to Anong day bago mag-Monday? Bago mag-Monday, anong? Sunday. Okay. Anong day bago mag-Tuesday? Okay. Ano naman ang day bago mag-Saturday? Bago mag-Saturday, anong day muna yon? No, without looking. Anong day bago mag-Saturday? Ulit niya. Ano munang araw bago mag-Saturday? Anong araw? Friday. Yun. Today. What is the day today? What is the day today? Friday. No, it's, diba kapag ka nakapang-adventurer kayo, yun ay Wednesday. Today is Wednesday. Yesterday is Tuesday. And tomorrow will be Thursday. Ay, kakabisaduhin mo. Ulit. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. okay.
So, ulit. Today is Wednesday. Yesterday is Tuesday. And tomorrow is Thursday. So, what day? What comes before Wednesday? Ano munang araw bago mag-Wednesday? Di ba Wednesday ngayon? Kahapon. Anong araw kahapon? Anong araw kahapon? Tuesday. Kabisaduhin mo yan. I will give you time, tapos pabalikan kita. Kabisaduhin mo yan. Okay. Ano yung mga months of the year? Oo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Di ba may kanta dyan? Alam mo ba yon? Dali. Okay. So, kabisaduhin mo yan, ha? Ano yung month before February? Bago mag-February. Ano to? January. After February, ano namang month to? March. Then, before April, March muna. After March, April. O, basta kabisaduhin mo, ha? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, sige, walang tinginan. January. Okay. January, February, March, April, May, June, July, August. November, No. August. October, No. September, August, November, December. So, kakabisaduhin mo yan. Yun, ito, masaya ka na dito, di ba? Sun, Okay. Kung halimbawa, binigyan ka ng 4 plus 2 equals, ano naman niya yun? Isip ka naman niya yun ng dalawang numbers pagka inano mo siya, dinidak mo o minus mo. Oh. lagay mo dito ang parehas. Hindi. Ikaw ang gagawa niyan. Solve it. 4 plus 2 ba? Ilan yan? Yung mataas. 4 plus 2. Meron kang 4, dadagdagan mo ng 2, ilan siya? 4, 5, 6. Okay, so tandaan mo, 6 yan. 6 yung sagot mo dito. So, yung iisipin mo na number na idididak mo, dapat ang sagot 6 din. Okay na, halika dito. Halika dito, focus. Dapa ka dito, dapa. Dapa, para wala kang ibang nakikita. Shik! Go down! Dali. Sige na dito. Dali. So, ang sagot mo dito ay 6. Diba? Kasi 4 plus 2. Ano yung numbers na dalawang numbers na pag minus mo, ang sagot ay 6. Ganito yan. Pagka ang magiging problem ay ganito, hahanap ka ng numbers na kapag ka dinidak mo o minus mo ay 6, isip ka na agad, ano ba yung numbers na mataas sa 6? Anong number ang mataas sa 6? Oo, dito. Anong number ang mataas sa 6? 20? Hindi. Yung medyo mababa muna ng konti tayo. Ano yung sunod sa 6? 7. So, ano yung number na idididak mo sa 7 para maging 6? Ilan yung iba? 'Di ba meron ka ng 7? Ilan yung ibabawas mo para magkaroon ka ng 6? May 7 ka na, 'di ba? May 7 ka na. Ilan ang ibabawas mo para maging 6 yan?
Ilan ang binawas mo? 1. Oh. So, isa na siya. Now, di ba, 7 minus 1 is 6. So, tama. Mag-isip ka pa ng number na pwede. Oh, pwede ka ng anong sunod sa 7? Pwede mo siyang gawing 8. Oh, sige, lahad mo uli para easy lang. Lahad mo uli yung yung daliri mo. Dali, lahad mo uli yung daliri mo. Meron kang 8. Para maging 6 siya, ilan ang ibabawas mo dyan sa 8? Para siya maging 6. Ilan? 2. Very good. So, 8 minus 2 equals 6. Ganito lang ang gagawin mo para hindi ka mahirapan kapag ganyan ang given. Okay? Kasi wala ka namang problema kung halimbawa ganito oh. 7 minus 1. Tapos, ano naman, dito ka, mag-isip ka ng numbers na kapag ka-inad mo, ang lalabas ay parehas nito. O, 7 minus 1. Meron kang 7 minus 1. 7 minus 1? Oo, 7 minus 1. 6. So, mag-isip ka ng dalawang numbers na kapag inad mo, ang lalabas ay 6. Diba? 8? Hindi. 6 nga eh. Kailangan pag inad mo, 6 siya lalabas. 10? Halimbawa, mas mababa sa 6. Ano mas mababa sa 6? 20? Mas mababa sa 6. 10? Mas mababa pa sa 6. Bago ba mag-6, anong number? Bago mag-6, anong number? Bago mag-6, anong number? Diba? 1, 2, 3. Magbilang ka nga. 1, 2, 3. Oh, wag kang lalagpas ng 6. Kahit anong number dyan, mag-isip ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, anong number dyan ang gusto mo? 5. So, 5. Ilan ang idadagdag natin sa 5 para maging 6? Gusto mo magkaroon ng 6, meron ka ng 5. Ilan pa idadagdag mo para maging 6? Meron ka ng 5. Gusto mo 6. Ilan pang idadagdag mo sa 5 para maging 6? Oo, ilan pa idadagdag mo sa 5 mo para maging 6? No! Di ba meron ka ng, gusto mong magkaroon ng 6? Meron ka ng 5. Ilan pa ang idadagdag mo sa 5 para maging 6? Kamay mo, kamay mo. Di ba gusto mong magkaroon ng 6? Magkaroon ng 6. Meron ka lang 5. Ilan pa yung idadagdag mo rito sa daliri mo para magkaroon ka ng 6? Ilan pa? Ilan pa? Nag-isip ka. Gusto mo magkaroon ng 6, bibili ka sa tindahan. Ang presyo ng lollipop, 6 pesos. Meron ka lang 5 pesos. Magkano pa ang kulang mo para maging 6 pesos? Di ba may 5 pesos ka na? Bibili ka ng lollipop. Ang sabi sa'yo, 6 pesos yung lollipop. Meron ka lang 5 pesos. Magkano pa ang kulang mo para maging 6 pesos? 6 minus 5. Ayan, meron kang 6. Minus 5 mo yan. Ilan ang matitira? Oo, ilan ang matitira? Ilan ang matitira? Dali. Meron kang 6. Minus mo ng 5. Ilan ang matitira? Baliktarin natin. Bibili ka sa tindahan, meron kang pera, 6 pesos. Bibili ka ng candy o ng lollipop. Ang presyo noong lollipop ay 5 pesos. Binigay mo yung 5 pesos mo dun sa tindera. Magkano na lang ang pera mo? Binigay mo na tong 5 pesos doon sa tindahan. Magkano na lang tong natira? 1. Ay, kasi 5 plus 1 equals 5 plus 1 equals nawala na. 6. Parehas ba siya? Yung bang 7 minus 1 ay parehas ng 5 plus 1?
Pareha. O, mag-think ka pa ng number. Dalawang number mula 1 hanggang 6 na kapag pinag-add mo, ang lalabas ay 6. So, tapos ka na sa 5. Ano pa? Mula 1 to 5 o 1 to 6. Wala na yung 5. Anong number pa? Bigay ka ng number. Bigay ka ng number. Number 2. O, so 2. Anong number ang pag inad mo sa 2, 6 ang lalabas? Gusto mo ng 6. Gusto mo ng 6. Eh, meron ka palang 2. Ilan pa ang kailangan mo para maging 6 yung pera mo? Yes, 4. Kasi 2 plus 4 equals 6. Nalito ka pa rin? Naintindihan mo na? Yung totoo. Another example tayo, ha? Huwag kang papalito. Kay addition at saka subtraction, kailangan yung lalabas na sagot pareho. Okay, addition ulit tayo. Lika dito. 3 plus 5 equals, so mag-isip ka na naman ng dalawang number. O, dali. Oy, isip ka na naman ng dalawang number na kapag dinidak mo, dito ka na. Ganun. Ilan ba yung 3 plus 5? Ilan yung 3 plus 5? Ilan yung 3 plus 5? Meron kang 3. Dagdag mo ng 5. Ilan yun? 8. Oh, so 8. 8. Ano naman yung kapag dinidak mo or nag-minus ka, dalawang number, ang lalabas 8. So, pag ma-minus ka, kung ang sagot ay 8, ano yung sunod sa 8? Sunod sa 8? Oo. 9? 9. So, ngayon, ilan ang ibabawas mo sa 9 para maging 8 na lang siya? Meron kang 9. Eh, gusto mo 8. Ilan ang ibabawas mo doon sa 9 para maging 8? Gusto mo 8 lang. Magtatanggal ka. Ilan tatanggalin mo? Ayan ang daliri mo. Dali. Daliri mo. Ipakita mo yung 9. O, yan. May 9 ka. Eh, kailangan mo lang 8. Ilan ang tatanggalin mo dyan na daliri para magkaroon ka lang ng 8? Oo. May 9 ka na. Ilan ang tatanggalin mo sa 9 para maging 8? Di ba 9 yan? Ito to, di ba 9 yan? Eh, gusto mo 8 lang. Ilan ang tatanggalin mo para maging 8 lang yan? Bilangin mo. Oh, so 8 yan. Anong natatanggal mo? Ilan natanggal mo? Ilan yan? 1. Oh, so ibig sabihin 9 minus 1 equals 8. So mag-isip ka pa ng numbers na mas mataas sa 8. Hindi na yung sobrang taas be para hindi ka mahirapan. Oh, sabihin mo na 10. Sunod sa 9 ay 10, di ba? Oh, daliri mo uli. Meron kang 10. Kailangan mo lang 8. Ilan ang daliri mo tatanggalin para magkaroon ka ng 8? 5, 6, 7, 8. O, ilan? Ilan yan? 2. Okay. So, ibig sabihin, 10 minus 2 equals Alam ko na. 8. So, alam mo na yan. Yung totoo. Yung totoo, ha? O, baligtarin naman natin. Dito naman ay subtraction. 5 minus 3. Yan, ha? Mabababa lang yan, ha? Oh. 5 minus 3. Ilan? 5 minus 3. Ay, naantok ka na ulit. Ako kaantokin. 5 minus 3. 5. Bawasan mo ng 3. Sabihin mo sa akin. 2. Anong dalawang number ang pag inad mo, ang lalabas ay 2? Simple. Anong dalawang number ang pagka-inad mo? 2. Oo, 2 ang lalabas. Di ba 2 to? 2. Anong dalawang number ang pagka-inad mo magiging siyang 2? Sa tingin mo? Anong mas mababa sa 2? Anong mas mababa sa 2? 1. Oh. Ilan ang i-add mo sa 1 para maging 2?
Para maging 2 ang 1, ilan pang i-add mo? Para maging 2 yung piso mo, kailangan mo ng 2 pesos. Meron ka ng piso. Ilan pa kailangan mo? Gusto mo magkaroon ng 2. Ay, basic lang. 'Di ba? Gusto mo magkaroon ng 2, meron ka ng 1. Ilan pa kailangan mo? Para maging 2. O ano 'yan? 1. 'Di ba 1 plus 1 equals 2? So meron pa. Dito ka. Pag addition, gusto mo i-carried over mo. 2. Ilan ang idadagdag mo sa 2 para maging 2? Ilan pang idadagdag mo sa 2 para maging 2 siya? Ilan pa dadagdag mo rito sa 2 para maging 2 siya? Ilan na ba yan? 2. May idadagdag ka pa ba? Wala na. So, pwede siyang maging 2 plus 0 equals 2. So, nakuha mo na. Tapos na tayo sa math. Sigurado ka. Kaya mo na. Okay. Proceed na tayo sa English.